Ito na po yung bago dito sa pagitan ng Senado at Malacanang tungkol sa public hearing. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Jose Castro tungkol sa Office of the President sa kanilang posisyon para maiwasan na yung hidwaan, constitutional crisis, kung anumang epekto sa kapangyarihan ng Senado at ng Malacanang Palace. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara, PNP General Romel Francisco Marbil, and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Gakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanlao. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. What led the palace to reconsider? Yan Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Iyon, malinaw. Malinaw na po yan. Pinagbigyan ng Malacanang, pero merong limitasyon, limitadong mga tanong or limitadong mga pagsagot sa mga tanong. Kasi yung tanong, hindi natin makokontrol yan. Alam mo yung mga senador na pinagdududahang pro Duterte. Talagang pinipilit nilang mali ang gobyerno, mali ang Pangulo, mali ang buong pamahalaan sa paghuli at pagsusurrender kay Duterte sa International Criminal Court. So dahil naka-schedule po sana ng April 8 yan, or 10, gagawin siya 10 na. Sa Huwebes na po gagawin yung pangatlong hearing. Unang hearing, nagharap-harap, pero hindi na kontento ang Senado. Kaya nagpangalawang hearing pero wala nang dumating kasi executive privilege ang pinairal. Pero dahil nga ho sa nagbabantay itong mga Senado ng mga senador tulad ni Aimee, ni Bato, ni Alan Peter Cayetano at ni kung sino-sino man dyan hong silang mga kilalang ang tingin nila yung mali ang ginawa ng Estado sa paghuli. Ayun, nagbanta silang isosomon, papaaresto at magkakaroon po ng constitutional crisis yan dahil kasi makakasubukan. Ang pinangahawakan ng Malacanang, ang executive privilege ay meron ng ruling ang Supreme Court na legal, dapat respeto. Pero ayaw kilalanin ng Senado. Ang piling nila ay ang kanilang authority to summon, authority to investigation, and aid of legislation ay hindi pwedeng ibaliwala. Nasa saligang batas din yun. Para hindi na magkaroon ng problema, ginawa ng paraan po ni Senador Escudero ang pagkakipag-ugnayan sa Malacanang official tungkol dyan at yun nagkasundo sila. Haharap na nga po yung nabanggit, pangunahan ni Secretary Manalo, Secretary Remulla ng DOJ, yung mga PNP chief at saka iba pang opisyal ng pamahalaan para humarap sa next hearing sa Huwebes nga po yan. At yan ang pagkakataong matanong ng mga senador ulit. Pero may limitado, may limitasyon. Basta iso sa executive privilege, hindi po yan sasagutin ng mga resource person. Yan po yung kasunduan. Pag pinilit ng mga senador na i-expose ang executive privilege, hindi magkakasundo talaga. Kasi po nakataya dyan ang security, national security. Kasi pag sinabing executive privilege, yan po yung mga sensitibong plano, sensitibong programa, sensitibong mga tinatalakay ng gabinete ni Pangulong Marcos. Hindi talaga lahat yan ay dapat malaman ng publiko, lalo na kung tinatalakay pa lang, pinag-aaralan pa lang, hindi pa pinatutupad. Kasi priority ng Pangulo at ng Executive Department ay ayusin ang bansa sa pagpapatupad ng tamang naaayon sa batas. So yun po yung mahalaga doon. Okay? Na po magkakaalaman kung sino ang ate at kung sino ang presidente.
kapag pinilit pa rin po ni Senator Amy Marcos na etong mga resource person ay pilitin kung sino ang mastermind, sino nagplano at sino ang nagbalak o nagsuko dito kay Digong sa Interpol o sa ICC, talaga po nga magkakaalaman na. At tingin ko po ay bawat tanong ni Amy Marcos, ni Bato, ni Alan Peter Cayetano na may patungkol dito po sa executive privilege ay talagang sosoplakin sila ng I invoke my right for executive privilege. Yan siguro ang ipang sosoplak sa kanila. At ito po ay magiging posible dahil lamang po syempre sa ating Senate President. Alam niyo minsan nako-question natin si Chis Escudero dahil sa kanyang pag-delay dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero 'di ba, ito ngayon medyo nakikita natin na patas lang naman pala talaga etong si Chis Escudero. At siya po ang nagtulay para po mapagbigyan ang kagustuhan nitong si Super Ate at ng iba pang mga senador para paharapin ang gabinete ni PBBM at iba pang mga tauhan po ng PNP para po matanong dito sa sinasabing illegal na pagkakahuli kay Digong. Pero alam niyo, ito naman tayo, wag na tayo maglokohan. Tayong mga Pilipino. Kami na mga pro-government, alam namin, tama yung ginawa ni General Torre. Tama lamang ang ginawa ng ating gobyerno na pagsuko dito kay Digong sa Interpol para madala sa ICC. Alam namin tama yun. Alam namin walang labag sa batas. Alam namin na hindi yan unconstitutional. Alam namin na walang nalabag na soberenya ng ating bansa. Alam namin yun. Na tama lamang ang ginawa ng ating Pangulo. Kung ano yung tama, yun ang ginawa ni PBBM. Pero syempre, dahil kayo yung mga bobo nga na DDS, kayo nga po ay mga mangmang at mga engot, uto-uto. Syempre, kapag sinabi ng isang Maka Duterte, na kilalang personalidad na sinabi niya nga unconstitutional yan, mali yan, labag sa batas, syempre po, paniniwalaan ng mga pro-Duterte yan. Kaya kumukontra kayo. At syempre, katulad niyan, may mga senador na pro-Duterte na kumukontra sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang iisipin nyo na, di ba, ay mali talaga ang ginawa ng ating Pangulo. Mali ang ginawa ng gobyerno, mali ang ginawa ni General Torre, mali ang ginawa ng NBI, mali ang ginawa ng PNP. Syempre, yan po ang inyong iisipin. Di ba? Pero sa amin na mga pro-government, alam po namin na tama yan. Tama lang din po. Bilang isang tao, di ba, kumakampi lang tayo sa tama. Ako bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayang Pilipino, kumakampi ko sa tama. Kumakampi ko sa gobyerno. Bakit? Ilang beses nating napatunayan. Walang ibang tutulong sa atin kapag tayo nag-ipit kung hindi ang gobyerno. Nakita natin yan sa nangyari sa mga OFW sa Qatar. Kahit sumisigaw sila ng bongbong bangag, sumisigaw sila ng Duterte lang ang malakas, sino nakapagpalaya sa kanila? Si PBBM. Diba? Kumakampi lang po tayo sa tama. Ngayon, dito sa ating mundong ginagalawan, ano ang binibigay ni Digong sa atin ngayon? At ano ang binibigay ni PBBM sa atin ngayon? Si Digong, ang iniwanan po sa atin ay 7 trilyong utang. Utang na yan. 7 trilyon po. Si PBBM kahit papaano nagbabayad ng utang. Si Digong hindi nagbayad ng utang. Binaon tayo sa utang. Si PBBM ginagawa po ang lahat para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Hindi man po agad-agad dahil nga po galing tayo sa pandemya, binaon tayo ni Digong sa napakalaking utang. Tumaas ang inflation dahil kay Digong sa ating napakalaking utang. Ang kinikita po ng gobyerno sa halip na naibibigay po sana mga pang subsidize sa mga kuryente, sa mga pagmahal ng mga gasolina, pagmahal ng bigas, ang nangyayari po ibinabayad lang natin sa interes ng inutang ni Digong. So doon pa lang si PBBM
Ginagawa ang lahat. Katulad ngayon, nakita ko, yung binibili naming 1,350 na bigas kada 25 kilos. Ngayon po ay 1,100 na lamang. Yung dating bigas namin na binibili na Kohaku, umabot yan ng 1,400, umabot ng 1,300. Ngayon po nakita ko 950 na lang ang kilo. Nung 25 kg nung 25 kg. 40 plus na lang ang kilo. So ginagawa ni PBBM ang lahat para pumapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Pero si Digong, ginawa niyang malala ang buhay ng mga Pilipino at nilukob ng takot. Yan po ang ginawa ni Digong. Kaya kumakampi lang po tayo sa tama. Doon lang tayo sa tama. Nakikita naman natin, nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At bilang Pilipino na nakakapag-isip ng tama, nakakakain ng tama, nakakapag-isip ng tama, at mga tamang tao ang ating nakakausap, hindi yung mga may tama. Mahirap kasi kapag ikaw DDS, kausap mo, kapwa mo DDS din, magkakatama ka talaga. Ako, ang dami ko nakakausap mga tamang tao Kaya po ako, tama ang aking pag-iisip. Biruin nyo po ngayon, mag-iisang buwan na. Hanggang ngayon po, pinipilit nila si First Lady Lisa Marcos Araneta ay nakakulong daw po doon sa Amerika. Nakakulong daw po. Kahit na meron pong mga litratong ina-upload. Eto nga si PBBM sa kanyang FB page. Kahit na meron pong mga live stream na ginagawa ang RTBM sa mga kung ano po ang ginagawa ng ating Pangulo. Ang pinapaniwalaan po nila, si First Lady daw po ay wala dito. At kahit na po live, katulad nito, RTB Malacanang po yan. At ito po ay nakalagay dito. Okay, nakalagay po dito ito'y live. Nasaan yung live? Okay. Ito nasa live ano siya? Ito, papakita ko sa inyo. Nasa live po siya. Pag pinindot ko tong live, ayan, yung live, lalabas po diyan DTI Bagong Pilipinas National Food Fair. Okay. Ayan yung event. Lakihan natin. Kasama ni PBBM dito si First Lady. Okay, nasan ba? Kasama ni PBBM ayan si First Lady ayan po. Si First Lady ayan. Kasama ni PBBM. Pero alam niyo po sinasabi hindi daw po yan si First Lady. Sino yan? Multo. Sino yan? Clone. Ayan ayan po. Si First Lady po yan Katabi ni PBBM. Pero hindi po nila pinapaniwalaan yan. Si First Lady yan Live po yan Ito po yung nangyari sa Glorieta yata to, Robinson, kung ano mga Ayan si First Lady ayan si First Lady Sus Mariosep. Kaya po alam nyo, talaga sabi ko wala na, may tama na talaga mga DDS. Yung issue kay First Lady na napakatagal na, halos isang buwan na debunk na talagang si First Lady ay nandito sa Pilipinas at hindi naman nakakulong sa LA. Diyos ko, naku, pag pumunta po kayo sa FB page ni PBBM, ang mga naka-comment po doon, yan daw po ay late upload, last year pa daw yan, hindi daw totoo yan, clone lang daw yan. Sus Mariosep, talaga sabi ko, may tama talaga mga DDS. So dahil dyan, pagka lumampas na naman, naging wala sa lugar ang tanong ng mga senador tungkol sa mga cabinet secretary na muling darating sa hearing para pagbigyan ng pakailang pausap, ay hindi ho talaga magkakasundo. Pero kung irerespeto ang executive privilege, ay walang magiging problema. Pero kung yung mga gunita, ulit-ulit na pong pinanindigan at sinabi ng magkapatid na Remulla sa unang hearing ng PNP, General Torre at iba pa, na legal ang kailang ginawa dahil may warrant of arrest, nasa ilalim ng Republic Act 9851 na pagkapag-surrender sa ICC kay Duterte. Okay, pero itong mga senador po ay ayaw hindi makamove on kasi nga ang dating nila pro-Duterte, lalo na si Amy Marcos. Anti-Marcos na si Amy. Kinakalaban na ni Amy ang Malacanang, ang kanyang Pangulo. Nakakalungkot kung ang mamamayang Pilipino, milyon-milyon Pilipino ay
ay sumusuporta at nagmamahal kay Pangulong Marcos at rumirespeto sa pamilyang Marcos, pero yung kapatid ni si Amy, iba na ang galaw. Hindi na po gano'n ang dating. Sa akin po personal na analysis at opinion. Gusto niyang palabasing masama ang ginawa ng gobyerno. Gusto niyang palabasing mali ang ginawa ng gobyerno sa pagkakahuli kay Duterte. Yan po yung nangyayari doon sa unang mga hearing at kanyang mga interview before, after ng hearing. So, hindi ko alam kung ano pang in aid of legislation gagawin dyan. Ay samantalang yung batas nga ang ipinatupad, Republic Act 9851, sila rin ang gumawa nun. Bakit hindi nila alam? Ewan ko kung ano. Ito ba in aid of re-election for publicity? O in aid of legislation ba talaga ito? O kung ano man, hindi ko natin alam. Malaya kayo kung ano po ang inyong masasabi dito po sa galaw na pinangunahan po ng Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, Cayetano at Jinggoy Estrada. Sila po yung maingay dyan ng mga senador, na pinapalabas nilang nawala daw ang karapatan ni Duterte. Para bang yung karapatan ng akusado, binapahalagahan nila. Pero yung karapatan ng 30,000 buhay na nawala sa panahon ni Duterte, tahimik ang mga senador. Wala silang sinasabi. Parang wala silang malasakit. Ang kanilang 100% na malasakit ngayon ay sa inakusahan at kinasuhan na si Duterte. Bakit hinuli? Bakit isinurrender? Pero yung mga buhay na nawala sa ilalim ng tukhang ni Duterte na kanyang inamin na in public, na kanyang inaako ang lahat ng pananagutan, ang mga senador na ito like Amy, Bato, Cayetano at kung sino-sino pa dyan, wala kang madinig na malasakit man lang. Dapat ang ipatawag nyo sa hearing ay yung mga pamilya ng biktima para inyo madinig kung bakit nawala ang kailang pamilya. Gaano kasakit nawala ang buhay ng kailang mga anak. Paano ang ginawa at bakit namatay, nawala ang kailang mahal sa buhay. Iyan ang dapat malaman. Iyan ang dapat bigyan ng hustisya. Ang akusado ay akusado pa lang. Papunta sa trial, dun ang due process. Buti yung akusado may due process. Pero yung biktima, walang due process, walang warrant of arrest, wala lahat, ni walang investigation, ni walang police report. Pero itong akusado, lahat ng proseso ay ginawa, pero iniimbestigahan pa ninyo ang nagpatupad ng batas. Wow, mga senador. Wow! Only in the Philippines. Only. Sa mga politikong senador sa Pilipinas, talaga ho itong mga nangyayari. Any reaction, comments sa isyong ito? Tama ba sinabi natin? Di ba dapat mas pahalagahan ang mga naging biktima? Ang lahat ng pagpapahalaga ay ibinigay na sa akusado. Paano naman ang biktima? Wow! Grabe kayo. Man po talaga dapat ang main concern ng ating mga senador, pero hindi po nila iniisip yan. Kasi nga po, ang importante sa kanila, kapakanan ni Digong, hindi po kapakanan ng mga biktima. Kapakanan ng nag-iisang pamilya ni Digong at kapakanan lamang nitong kanilang kaalyado. Pero wala silang pake sa napakarami pong mga biktima na nagurgur, pati mga inosente, pati mga walang alam-alam sa sistema ng pulburon. Hindi po nila ito gusto na bigyan ng pansin. Ang kanilang attention lamang po at importansya ay ibibigay lamang kay Digong. Actually, yung ating mga kababayan na nagurgur, walang due process, walang warrant of arrest, hindi man lang nabasahan ng Miranda rights, walang kahit ano man lang na natanggap na patas na pag-iimbestiga. Pero dito kay Digong, napakaganda ng kulungan, may TV pa, maganda ang higaan, may kumot, may unan. Masarap ang pagkain, inihahanda pa ng nutritionist. Maganda pa ang healthcare program na natatanggap ni Digong dahil nga po ito ay nasa Netherlands. Pero yung mga kababayan po natin na mga naiwanan na mga biktima, ng mga breadwinner, naku po, hanggang ngayon po ay gumagapang sa hirap ng buhay dahil po nawalan sila ng ama, tiyuhin, lolo, lola, ate, kuya, sa dinami-rami po ng mga nabiktima na yan. Talaga pong masasabi natin na si Digong po ay hindi karapat-dapat kaawaan. Pero etong mga senador na ito,
na mga pro-Duterte, wala po silang pake sa buhay ng mga Pilipino, ng mga nagdarahop. Ang importante po sa kanila ay ang kaalyado nilang si Digong na maiuwi dito sa Pilipinas. Pero kahit anong gawin po nito nga si Bato, si Amy, si Alan Peter Cayetano, at ng iba pang mga pro-Duterte na senador katulad ni Jinggoy, naku, kahit po magsayaw pa sila ng budots, araw-araw, 24 hours a day, naku, hindi po na maiuwi si Digong. Kaya nga po, gigil na gigil etong mga pro-Duterte na ito dahil unang naoblo si Kibulok. Sumunod etong si Digong. Diba? Kaya maganda po ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito yung hearing po ngayon sa Senado. Magkakaalaman po. Magkakaalaman kung sino ba talaga ang ate at kung sino talaga ang presidente. Nung mga unang buwan ng pagsisilbi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nakita natin sumusuporta itong si Amy Marcos. Pero alam niyo po, after ng ilang taon, itong si Amy naging sakit ng ulo ng ating Pangulo. So ano ang dapat gawin? Huwag na pong iboto ngayong May 2025 election. Ipakita nating mga Pilipino kay Amy Marcos na ayaw natin ng pabigat. Ayaw natin yan. Kahit nga sa buhay natin, di ba tayo, may mga sarili tayong buhay. Ayaw natin na may pabigat. Ayaw natin na may toxic na tao sa ating buhay. So dito magkakaalamanan, sino ba ang ate at sino ang presidente? Sino ba ang dapat na sumunod sa ating Pangulo? Di ba? Kahit na ikaw ay senador ka pero mas mataas ang presidente. Tanggapin mo yun. Di ba? Yun ang dapat na tanggapin ni Amy, ikay senador. Merong mga bagay na hindi mo dapat pakialamanan sa kapatid mo na presidente. Hindi porke ikay kapatid ng presidente, ipipilit mo kung anong gusto mo. Buti sana kung ikaw ay 1-year-old na baby. Hindi. Ang tanda-tanda mo na, Amy, banat na yung mukha mo, hindi na nga gumagalaw yung ilong mo, hindi na gumagalaw yung pisngi mo pag ngumingiti ka. Diba? Kulang na lang kulang na lang talaga dito alam mo yung mukha parang sinemento na. Diyos ko po. Tapos ganyan pa ang ginagawa mo. Konting panahon na lang ang natitiran na buhay natin dito sa planet Earth. Gumawa na tayo ng mabuti, gumawa na tayo ng tama, hindi yung puro kapakanan ng isang napakasamang tao ang iisipin. Huwag namang ganon. Huwag nyo na maipakita sa mga kababayan natin na wala kayong pakialam sa mga mahihirap, wala kayong pakialam sa mga nagurgur na mga walang tsinelas. Huwag ganon. Kakamuhian po kayo ng mga Pilipino. Magagalit sa inyo ang mga Pilipino at baka kahit anong takbuhin nyo na posisyon, hindi na kayo tanggapin, hindi na kayo suportahan dahil kayo mas iniisip ninyo ang pamumulitika kaysa sa paglilingkod bayan. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Thank you kaya Sir Mike Abe sa kanyang video na ating reaksyonan. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.